argumento o naisin. Una, si Reviste. Sabi niya, kaya niya dinimanda si Atty. Claire dahil isa raw sa dahilan kung bakit bumabagsak ang rating ng Pangulo. So, nagkikare siya na kung maaari, gusto niya ng palasyo, ipag-design siya kasi hindi siya magandang ambag sa rating ng Pangulo. Kaya raw siya bumulusok kasi magmula nung kay Atty. Claire, bumaba yung kanyang rating up to -3. So, pero maraming question sa kanyang pagkikir sa Pangulo kung ano yung naisin niya. Ganun din si Kiko Barsaga. Kaya sa dinimanda ni Rason, kasi sinasabi niya na si Rason ay involved sa pagpopondo para impeach ang Vice Presidente. So, pero nung nakausap ni Tulfo, so isa sa reason bakit siya nagagalit kay Rason dahil hindi raw siya umattend sa libing ng tatay niya, best friend pala ng tatay niya. So, yun yung reason niya bakit masama ang loob niya kay Rason. And even yung nag-file ng impeachment complaint kay Pangulo ay isa raw sa attorney at kaibigan ng First Lady. Kaya sabi nila yan ay moro-moro lang yung impeachment complaint niyan ay pinayos dahil kaibigan din niya ng Pangulo. So sila lahat ay nire-refute ang kanilang mga argumento. So talaga bang nag-care sila sa mga tao na yon o meron silang ibang layunin? So sa ating pagsimula ngayon, yung pag-aaral natin ngayon, may kinalaman niyang kay Elihu. So pinag-aralan natin last time si Elihu at nakita natin mga commendations sa mga sinabi niya kay Job. So, na-intriga ako kasi may mga komentaryo na meron din daw silang nire-refute o reputation din aside from commendation kay Elihu. So kaya sabi ko mabigat na pag-aaral to, kailangan basahin maigi kung saan nila hinahanap yung mga negatibo about kay Elihu. Kasi ang ganda ng latag ng nakaraan di ba? Ang retribution with the purpose. So ibig sabihin yung punishment na nangyayari kay Job ay disiplina ng Diyos para mas lalo siyang lumapit sa Panginoon at mas lalong lumalim sa pananampalataya. Kaya nga sabi ng naalala ko yung teksto na sinulat ni Santiago, ewan ko kung kabisado niyo yun, chapter 2 verse 3 to 5, no? James chapter 2 verses 3 to 5. Sabi niya, di ba, consider it pure joy. So sabi ko, ano ba nasa isip ni James na sinabi niya? Nasa isip niya pa si Job? O nasa isip niya si Abraham? Na sinasabi niya? Ang sabi ni James, count it all joy. All! So lahat yan, 100% yan. My brothers, when you meet trials, so trials plural, of various kinds. So ibig sabihin, ano pa, bawat isa na trials na yon, ng maraming trials na yun, meron pang various kinds siya. So ibig sabihin, napakarami ng umagisa ng A, tapos meron pang sub-point 2, 3, 4, 5, tapos B, sub-points 2, 3, 4, 5. So yung sinasabi, different kinds, various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. So para lalong tumibay, at yung pagpapatibay na yan, yung sinasabi nga, na umabot sa full effect, parang pagpadadalisay yun sa bawat isa atin, para makita ka yung pinaka-goal to be like His Son. At sabi nga, yung lacking in nothing, para maging kahawig tayo ni Kristo. So, yun yung inaano ko, ano ba yung sinasabi ni James? Yan ba yung nasa isip niya si Job? O nasa isip niya si Abraham? So, yun yung kay Elihu.
Pero ngayon, papasok ngayon tayo kung paano siya nire-refute at saan ba natin titingnan. Kaya babalikan natin yung mga teksto. Meron bang mga negatibo na dapat natin tingnan kay Elihu? At yun po yung ating pag-aaralan ngayon. Bago po tayo sa amin pumasok sa ating pag-aaral, tayo muna pong manalangin. Dakilang Ama, kami po ipatuloy na ipagsalamat sa inyo muli sa pagkakataon na ito na ibigay sa amin na muli kang makaniig sa inyong salita upang lalo pa namin makilala sa mga malalim na paraan. Tunay nga nagpapasalamat kami sa pribileyo na ito na binigay niyo sa amin na tunay nga na ito ay itinalagay niyo ang araw na to o itinangin niyo ang araw na to kakaiba sa mga nagdaang araw dahil ito po ay araw ng aming palipagnig sa inyo, araw ng aming pamahinga sa aming mga gawa, at araw ng lalo kaming mas lumalim sa pagkakakilala sa inyo na nagsisilbing comfort sa bawat sa amin, at siya po ang ginagamit namin bilang tanglaw sa aming nilalakaran sa buhay namin sa araw-araw. Kaya tunay nga nagpapasalamat kami na nasa gabay ng Banal na Espiritu ay tunay nga na magliwanag ang inyong kaluwalhatian sa puso at isip ng bawat sa amin. Nang sa ganon, tunay nga na bawat sa amin ay makinabang sa pag-aaral na ito. Tulungan niyo kami na mas lalong makilala ka sa mas malalim na paraan at tunay nga ng mga salita niyo ang magamit namin upang sa ganon, sa muli niyong pagbabalik ay maabutan yung bawat sa amin na mabuti at tapat na naging lamang sa inyo. Okay. Ito po ang aming samdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So kanina binasa ni Jojo yung chapter 32. So hindi nyo napapansin kung paano ibinubukod ni Elihu ang kanyang sarili sa tatlo. Nasubaybayan niyo ba kung paano sa binabasa ni Jojo? Ibinubukod niya. Base sa teksto, si Elihu ay hindi kinoconsider as friend of Job. Hindi po siya kasama sa sinasabi niya, walang binanggit na 4 friends of Job, kundi 3 friends ni Job lang. At sabi nga, makita mo, yung tatlong nauna, halos lahat yun, colleague ni Job. Ibig sabihin, mga kaidaran niya. Tapos etong ngayon, isa, kinoconsider niya na siya yung pinakabata sa tatlo. So, ibig sabihin, yung tatlo na pumunta kay Job, nung nalaman na nangyari sa kanya, ano ba yung nangyari? Nawala lahat ang kanyang ari-arian, namatay ang kanyang 10 anak, at nung maabutan nila, nakita nila, yung karamdaman ni Job, halos hindi na nila makilala yung tao. So yung tumakbo, yung tatlo. Hindi tumakbo ang 4. Kaya hanapin natin, bakit biglang sumulpo si Elihu? Ang sabi ng mga commentator, si Elihu daw ay merong mysterious character sa buhay ni Job. He was never introduced in the prologue ni Job. Yung umpisa, yung tumakbo na tatlo lang. Sabi sa chapter 2, verse 11. And even sa chapter 35, verse 4. Tingnan natin. Sa Job chapter 2, verse 11, nandito ba sa ano? Nandito ba? Tingnan natin, Job chapter 2, verse 11. Ayan. Saan nabasa niyo? Sino yung binabanggit dyan? Tatlong kaibigan. Eliphaz, Bildad, Zophar. Okay. Binanggit ba? Kasama ba si Elihu? Ayan. 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 Kasama ba si Elihu?
32 verse 11. Ah, Hindi kasama. 2:11. Job chapter 2 verse 11. And even chapter 35. Yung palamit na si Elihu. Chapter 35 verse 4. Paano nagsasalita si Elihu? Ang sabi ni Elihu, I will answer you and your friends with you. Ano yung sabihin mo? Nakabukod talaga yung sarili niya. Hindi walang kaibigan na apat si Job. Tatlo lang ang kaibigan niya. Kaya kung sinabi yung ano yung pagkaibigan, halos kaidaran mo yan. Bibira ka magkaroon ng kaibigan na January ka, December ka, meron kang kaibigan na January. Ano sabi pagdating sa relasyon, May, December pa yun. So magkalayo ng edad. So, nung binabasa ko to, totoo naman. And lalo nang binasa ni Jojo yung chapter 32. Makita mo, hindi niya sinasama yung sarili niya sa tatlo. Pinagsasabihan niya yung tatlo at yung si Job. At sabi nga, may galit siya kay Job kasi nga si Job, hindi niya inaamin na may kasalanan siya. Tapos yung tatlong kaibigan ni Job, sinasabi, nire-repeat niya kasi hindi nila mapaamin si Job sa haba ng kanilang speech, sa haba ng kanilang discussion, hindi nila mapaamin si Job para magtuwid siya sa kanyang nagawang kasalanan. Kaya makita mo yung entrada ni Elihu, na andun yung galit, kaya napilitan daw siyang magsalita. So sa atin dito, ang pag-aaralan natin, meron tayong dalawang titignan about kay Elihu. Paano natin siya nire-refute? Una, si Elihu kaya natin nire-refute kasi una, siya po ay social gate crusher. Pangalawa, siya po ay merong ministerial gate, siya po ay ministerial gate crusher. Paano ba natin i-reward yun? Ministerial gate crushing and social gate crushing. Siya po ay gate crusher. Many people see Elihu as a prophet who prepares the way to the Lord. At sabi niya sa Job chapter 32 verse 2, justified himself rather than God. So makita mo, para siya nagsasalita as a prophet. Pero mabigat dyan, kung siya ay nagsasalita sa prophet, bakit hindi siya ni-recognize ni Job? And to the max, hindi rin siya ni-recognize ng ating Panginoon. Dahil pagkatapos niyang magsalita, nagsalita niya ang Panginoon kay Job. At sabi nga, nung sinasabing, bigyan mo ng hain ang tatlo mong kaibigan dahil sa kanilang mga sinabi laban sa akin at laban sa iyo. Kasi alam natin, si Job, siya po ay sinubok, nakaranas ng paghihirap, hindi dahil sa may kasalanan. At hindi rin din yung sinasabi ni Elihu, na kaya sa pinaparusahan dahil gusto niyang disiplinahin si Job. Seemingly tama naman. Yun yung sinasabi sa Hebrew chapter 12. He disciplined his son, even his beloved son, nakaranas ng stripes sa kanyang kasalanan. Tama naman yun. Pero sa ibabaw, ang naranasan ni Job is only a test. Gaya na sinasabi ni James, consider it pure joy. Kasi yan ay pamamaraan ng Diyos. Para subukin ka at sa pagsubok na yon, para mas lalo kang madalisay. Mamortify yung dati mong pagkatao at mas lalong lumutang yung bago mong pagkatao. Para bang yung lumang building, i-demolish. Tapos para lumutang yung bagong tinatayo building. That's mortification kay John Owen. So, i-mortify
para mas lalong mahubog ka sa larawan ni Kristo. Ang sabi nga, He appeared abruptly. Tatlo ang pumunta kay Job at sinamahan siya for 7 days and 7 nights doon sa disyerto. Walang nagsasalita hanggang magsalita na si Eliphaz. And even Elihu barely know Job. Hindi niya rin kilala. So sabi nga, kung ngayon magtitingin dito, bakit hindi nag-refute ang Diyos kay Elihu? Isa sa dahilan, kasi hindi naman siya, wala naman siyang may malalim na relasyon kay Job. Ibig sabihin, pag malalim ang relasyon mo sa isang tao at nagsasalita ka ng ganito at nakita na mali ang sinasabi mo sa kanya, pwede kang i-refute. Di ba? Pero pag yung tao nagsasalita sa'yo na hindi ka naman kilala, meron ka bang i-refute sa kanya? Hindi ka naman kilala eh. Di ba? Kaya hindi siya sinagot ng Diyos. Pagdating ng 37, pumasok na ang 38, chapter 38, at nagsalita na ang Diyos, hindi niya na binanggit si Elihu. Kasi wala siyang malalim na pagkakilala kay Job at wala siyang malalim na relasyon kay Job. Kaya hindi siya nirefuse. At sabi nga, he was absent from the end. Yung sinasabing epilogue. Prologue, absent. Epilogue, absent din siya. Job didn't pray for him. He disappears from the story. So, pagkatapos nun, di ba, binalikan nga chapter 41 or 42. Inalayan ni Job yung kanyang mga kaibigan. Pero hindi na talaga nabanggit si Elihu. Nag-disappear na siya. So, ano ba si Elihu? Lumalabas na si Elihu ay freelancer na prophet. Siya po ay bystander. Kaya sabi nga, siya ay socially gate crusher or social gate crushing ang ginawa niya as a point 1. He was furious or angry, rude, and proud na interloper. Ang interloper ay tawag dyan ay uninvited observer, uninvited bystander, or intruder. Bigla siyang pumasok sa eksena. Hindi siya kasama ng 1 week na nagsimpatya yung tatlo. Wala siya rin. Bigla siyang pumasok. At ang dating dito, napakayabang pa ni Elihu. Ang dami niyang sinabi. Kaya ako nakapilitang magsalita. Kasi hindi niyo na-refute si Job. Hindi niyo na-pagtuwid si Job. Hindi niyo na-repent si Job. Kaya ako nakapilitang magsalita. Bagamat kayo po ang matatanda, mga may edad. Sabi nga sa kultura, kailangan mo igalang, paunahin mo yung tatlo. Pero yung tutusin, depensa na lang yun. Kasi hindi naman talaga sa kasali. Kaya sabi ng mga ibang commentator, add-on lang si Elihu. Para lang magbalanse yung katangian ng Diyos, pinasok si Elihu. Para magbalanse. Sabi ng ibang mga commentator, na ibang critic. Pero tutusin, tama naman yung pagkakalatag ni Elihu. Pero hindi nga siya may consider sa sinasabing kaibigan ni Job. Kaya siya ay nire-refute natin. Ang unang reputation natin kay Job, siya po ay bystander, an intruder, o tinatawag na interloper, uninvited observer. Elihu said to Job that he justified himself rather than God. So mas gusto niya depensa ng kanyang sarili kaysa ang Diyos. Nagpapaliwanag siya ng maigi sa kanyang kalagayan. Pero sabi nga, ayon kay Elihu, mas lalo niyang isinasampal sa katangian ng Diyos. Para ba sinasabi ni Elihu, pinagtatanggol mo yung sarili mo. Pero ang Diyos naman ang pinupukol mo ng pagtatanggol mo. Ganon lumilitaw si Elihu, kaya para siyang prophet ang dating niya. At sabi niya, galit din siya
Dahil sa tatlong kaibigan ni Job na failing to properly refute Job. Kahit dun sa galit, bukod kay Job, galit din sa tatlong kaibigan. Si Eliphaz, Bildad, at si Zophar. At sabi niya rito sa Job 36 verse 4, "Truly my words are not false. One who is perfect knowledge is with you." Kita niyo yung paano magsalita si Elihu. Claim niya talaga siya ay prophet, tagapagsalita ng Diyos. O sinasabi niya, yung truthfulness ng kanyang sinasabi, and even yung perfection ng kanyang paglalatag at pagsasabi o pagka-counsel kay Job. Kaya sabi niya sa chapter 36 verse 4, "Truly my words are not false. One who is perfect knowledge is with you." So, sino sinutukoy niya? Ang Diyos ba yung perfect knowledge? O yung sinasabi niya yung sarili niya? Kaya sabi nga dito, sabi nga, unang salita pa lang, "Truly my words are not false." So, ibig sabihin, ang tinutukoy niya rito na perfect knowledge, siya. So, makita mo kung paano siya pumasok. Kaya nga sabi nga, dito ka naintindihan, bakit hindi siya nirefute ng Diyos? Bakit hindi siya kasama sa apat na naalala ni Job ng kordero sa kanilang mga kasalanan ginawa? Kasi hindi naman talaga, wala naman talaga silang malalim na relasyon ni Job. Mabigat yan, hindi nga siya kilala ni Job. Sumingit lang siya. He is an uninvited interloper, bystander, intruder po si Elihu. At ang claim niya, siya po ay self-proclaimed prophet. He points out that Job's righteous defense has made himself a self-righteous servant of God. Yung depensa ni Job na siya ay matuwid. So ang claim niya, sabi ni Elihu, si Job ay nag-aangkin ng patuwiran. A self-righteous man. So ganun nagsasalita si Elihu. Kaya sabi nga natin, siya po ay social gate crusher. Kaya sabi nga natin, bilang hamon sa atin, tingnan natin kung ano yung attitude ni Elihu. Yung makita mo yung parang ang lalim ng relasyon, parang ang tindi ng caring, pero kung titignan mo, para siyang inaangat ang kanyang sarili. Inaano niya yung kakaiba siya sa harapan ni Job dahil siya ay propeta ng Diyos. Kaya sabi nga, maging mapagbantay tayo pagdating sa sinasabi ng holy anger and arrogance. Let us differentiate what is the difference between a holy anger and arrogance. Ang holy anger, ang pinaka-best example niya, si Jesus Christ sa temple. Pwede ka namang magalit pero meron palang holy anger. Ang holy anger, hindi ka nagre-retaliate sa sarili mong damdamin. Nagdedepensa ka dahil sa ginawa nila sa kanyang ama sa templo. Binastos nila ang templo na dapat ito ay bahay panalanginan, pero ginawa nilang arangke. Joseph, alam mo ba yung arangke? Arangke market. Diyan po kami nahuli nung nagtitinda kami ng kalapate na pansi. Nagkaroon kasi ako ng pansing kalapate, yung parang pick-up. Tapos may ganyan ng balahibo, parang nakataklob sa niya. So mga alaga namin, tapos may ng tuka. So nangyari, nagtitinda kami at the age of 13 yata. Nagtitinda kami sa labasan. Nahuli kami. Inhibi kami mga tindahan sa loob. So kaya nakaranas ako ng unang detachment dahil sa pagtitinda ng kalapate. So ang binabanggit ko rito, yung gano'n na ginawa nila sa templo, bakit sila nagtitinda? Kasi parang nga naman yung mag-aalay
Meron silang pagpipilian para hindi na sila magdadala. Pagdating sa templo na iaalay, doon na sila bibili. At dahil galing sila sa iba't ibang lugar, meron ding money changer doon. Kasi pera mo, iba. Pupunta ka sa Jerusalem. So, kailangan merong money changer. Yun yung tinaboy ni Jesus Christ. Kaya sinasabi nga, yung Holy Anger, kasi binababoy nyo ang tahanan ng aking Ama. So, ang Holy Anger pala, hindi dahil sa sarili mong damdamin. Hindi sa sarili mong, yung retaliation, dahil yung galit mo. Ang Holy Anger pala, hindi dahil sa sarili mong emosyon at pag-revenge, kundi yan ay ginagawa ng ibang tao doon sa isang pinoproteksyonan mo. Kaya makita mo pagdating sa parusa ng gobyerno, tinataas siya ng gobyerno ng Diyos eh. Kasi pagdating sa parusa, lalo na sa babaeng may prostitute, di ba hindi sila ang pwedeng bumaturon? Kailangan bumaturon, otoridad. Ibig sabihin, pwede nilang patayin sa pamagitan ng bato yung babaeng nangangalun niya. Otoridad po, hindi sarili mo. So ibig sabihin, ibinibigay niya yung galit na to sa templo kasi hindi dahil sa akin, kundi dahil sa ginagawa nila sa bahay ng aking Ama. Dapat yan ay bahay panalangin. So yun yung Holy Anger. Pero kay Elihu, hindi. Ang unang-una, wala naman silang malalim na relasyon ni Job. At ang mabigat dyan, feeling niya, tama siya. Ang sabi nga, perfect knowledge is with you. Sabi niya, truly my words are not false. Walang mali. So, napakatindi ng kanyang kumpiyansa. So, sa kanyang galit na yun, tingnan natin, mayroong diferensya. Iba ang holy anger at iba ang arrogance. Nagmamayabang po si Elihu. So, yun yung bilang hamon sa atin. Tingnan natin yung karakter ni Elihu. We must always remember that suffering is not solely a punishment for past sins, but also a means of preventing future ones, sanctifying process that eliminates pride and disciplines to the righteous. To discipline the righteous. So imagine mo, parang nagbubumerang sa kanya. Kung ang suffering, merong purpose to discipline, bakit gano'n naman ang attitude niya? Pagiging arrogant. God uses sufferings to bring every believers to have a deeper, more humble dependence on God. So makita mo, yun yung dapat nakita natin na ang sufferings, mas lalo maging dependent sa Diyos. At sabi nga, yung pagpapakumbaba, nagbubumerang lahat ng sinasabi ni Elihu sa kanya. Buti sana, yung sinasabi nga, meron silang malalim na relasyon ni Job. Kaso wala naman. At ang mabigat dyan, sa kanyang pagiging self-proclaimed prophet, makita mo yung sinasabi nga, nagtataas siya ng kanyang sarili. Perfect in knowledge is with you. Walang false sa aking sasabihin. So sana wag natin tularan si Elihu. Ang sufferings para mas lalo tayo maging dependent at mas lalo tayo maging mapagkumbaba sa Diyos. Yun yung layunin. Kaya pag sinasabi nga, pag umaabot ka ng sufferings, ibig sabihin, tinatapik ka ng Diyos. Tingnan mo ulit ang iyong sarili. Parang sinasabi ulit sa Santiago, sa church ng Epeso. Church ba ng Epeso yun? Nakalimutan mo ang yung first love. Tingnan mo ulit ang nakaraan mo. Galing ka rin sa bagsak, sa baba. Tingnan mo yung nakaraan mo, ano yung kagayan dati? Sabi ng pelikula, pinulot ka lang sa lusa. Galing ka sa putikan. So yun yung sinasabi nga dito na huwag nating tularan si Elihu. Marami pong mga reform, marami pong mga galing sa Biblia, imbis na lalo magpakumbaba, lalo nagiging mapagmataas.
Huwag natin kakalimutan ang sinabi ni John the Baptist. He must increase, I must decrease. At ang sabi ng Proverbs, God opposes the proud. Dating babalikan na ang karunungan natin galing sa Diyos. Kaya lagi natin i-ascribe yung ating sinasabi patungkol sa Diyos. Merong pelikula, Time Changer. Evangelistic na movie siya. Yung sinasabi nga, yung professor, ibinalik ulit sa nakaraan. At nakasama niya, yung nag-invento ng time changer. Kasi maraming mga matatalino na professor, lalo na sa seminaryo, nagtuturo sila about do's and don'ts, 10 commandments. Parang tinuturo ng kwento na ang tinuturo niya na lang, morality without Christ. Parang sinasabi noon sa bata na huwag kang magnanakaw. Masama yan. Ang ganda ng pagtuturo. Hindi yung huwag kang magnanakaw, masama yan dahil etong sabi ng Diyos, dahil eto si Kristo. Hindi nila kinakabit doon. Kaya ang mangyayari, dadating daw ang panahon, yung mga bata, moralist na lang. Ano yung sabi ng moralist? Alam nila ang mali at tama, pero hindi nila may connecta sa Diyos. Mga moralistic people na lang. Di ba makita mo maraming moralist? Morally righteous sila. Pagdating sa pagpapamilya, sa pag-aasawa, sa pagtatrabaho, pagninegosyo, moralist sila. Mataas ang kanilang moral. Pero makita mo, nasan yung pagkakakilala nila kay Kristo? Yun yung tinituro na yung kwento. Time changer. Binalikan ulit na eto mangyayari sa future pag inalis mo si Kristo sa moralism, sa 10 Commandments. Magiging moralist na lang ang mga tao, pero wala na yung pagiging Christian. Nakuha nyo? Ganun din si Elihu. Itinatasa yung sarili niya. Hindi niya ina-ascribe yung kanya sinasabi patungkol sa Diyos at hindi rin siya nagpapakumbaba. Yun yung bilang hamon sa atin. Huwag natin kalilimutan na tayo ay legally righteous because of Jesus Christ. Walang morally righteous. Isang kasalanan lang, hindi ka na morally righteous. At yung pangalawa, sinasabi nga na, bilang hamon, we must always understand that the understanding of God comes from His revelation and not just from age. So sinabi niya, sa edad niyo na matanda, nag-aaral kayo ng revelation, nagtuturo kayo ng hope. Pero sabi niya, ako naman bata ako. So claim niya, hindi galing sa edad yan. Galing niya sa Diyos. Pero hindi niya nililinaw na ang kanyang karunungan galing sa Diyos. Perfect knowledge is with you. Marami pong ganyan. Iglesia at mga tagapagturo. Itinataas na nila ang kanilang sarili. Hindi nila inalalagay ang pedestal sa Diyos. Ito ang authority. Ito ang tungtungan natin. Hindi yung sinasabi ko. Kaya makita mo, marami sa kanila ang mga hambog at mayayabang. We must always understand that every revelation comes from God. We must ascribe it to Him. It's not from us. Pangalawa, sabi sa Job chapter 33 verse 6 and 23 and 24 na verses. Tinuturo dito yung sinasabing ministerial gate crushing. Elihu was a self-proclaimed prophet. Sabi sa Job chapter 32 to 37, he viewed himself as a mediator. He considered himself as a mediator to hope from God to hope. Siya yung mediator. Consider niya rin yung sarili niya, sabi sa chapter 33, verse 23, as a spokesman of God. Ang sabi niya, 1 in 1,000 messenger. Bakit ministerial
gate crushing. Sa Old Testament po, and even sa New Testament, lahat po ng propeta sa Old Testament, recognize siya ng Diyos. Hindi ka pwedeng self-proclaim. At pag sinabing prophet sa Old Testament, ang criteria niyan, lahat ng kanyang sinasabi, walang mali, walang papalya. Sa panahon natin ngayon, sa panahon ni Eddie Villanueva, ano ba yung pangalan first name nun? Ni Jacob. Hindi naman Christian Jacob yun, kasi swimmer yun. Di ba nagsabi kay Villanueva, magiging presidente ka? Cindy J. Marami, hanggang sa Davao. May self-proclaimed prophet din doon. Pero sabi, pag prophet, hindi pwedeng pumalya kasi ang sinasabi niya, galing sa Diyos. It implies that his words are inspired. Sabi sa Job chapter 32 verses 18 to 20, breath of God, breath of the Almighty, ang kanyang sinasabi. Kung sinasabi yan ng Almighty, yung kanyang dapat naggaling din sa kanya na hindi lang discipline ang suffering ni Job, kundi yan ay test, pagsubok. Tama po ba? Dapat alam niya yung nangyari sa taas. Kasi kung yan ay salita ng Diyos, dapat sinabi rin sa kanya na yan ang nangyayari sa iyo is only a test. Na-upgrade lang yung sinabi niya na retribution principle. What you sow is what you reap. Kaya ka pinaparusahan kasi may kasalanan ka. At kung gaano kalubang kasalanan ang nangyayari sa suffering, ganyan din kalubang kasalanan mo. In-upgrade niya lang yung discipline with the purpose. Pero kung siya ay propeta ng Diyos, dapat sinabi niya lang, Job, ang nangyayari lahat sa iyo, pagsubok lang yan. Pagsubok lang yan. Para sinasabi sa James, consider it all pure joy when you face trials of various kinds. Dapat din sinabi ni Elihu. Kaso naging place siya na siyang niyang sinasabi ay hindi nga ng Diyos. A breath of the Almighty God. He claimed to have a perfect knowledge, gaya sinasabi kanina. One perfect in knowledge is with you. Job chapter 36 verse 4. Imagine mo, kung perfect yan, dapat nandun yung it's only a test. Kasi ang Diyos na nagsabi, nireveal na eh. So dapat ang nawa ni Job, pagsubok lang pala to, hindi dahil may kasalanan ako. Nakuha nyo? Kung siya ay propeta, dapat mediator siya, dapat nasabi niya kay Job na yan ay pagsubok lang sa iyong pananampalataya. At ang pinakauli, sabi nga, he was not recognized na sinasabi niyang Almighty God. And even doon sa epilogue, prologue, tatlo naman tumakbo. Kaya sabi nga, bakit kaya hindi siya sinagot? Bakit kaya siya hindi sinama ng Diyos? Kasi hindi naman dapat talagang sagutin si Elihu. Kasi kolorum siya. Hindi nga gayong tatlo, i-refute kasi kilala niyo si Job. Magmula umpisa, kilala niyo si Job. Tapos ganyan ang sasabihin niyo kay Job. Kaya siya nire-refute kasi sila yung mga close friends niyo. Yung tatlo. Ngayon, sabi nga, every time mag-aaral, yung Christocentric. Anong Christocentric dito? Jesus Christ, maalala nyo, nung po siya po ay magsisimula ng ministeryo, di ba nagsimula yung baptism niya? At ano yung baptism no? Ang sabi,
kailangan mangyari yun. Lahat ng patuwiran, kailangan mangyari. Sabi sa Matthew chapter 3, verse 13, all righteousness must be fulfilled. Ibig sabihin, bago sa magsimula, kailangan muna siyang i-recognize sa kanyang ministry. Even Jesus Christ, hindi pwedeng lumampas. Yung sinasabi nga, diretso na siya, mag-gate pass siya. No! Kahit siya, kailangan niyang i-recognize din. Ano ba si John the Baptist? Propeta po si John the Baptist. At ang tatay niya, isa propeta rin. Sino ang tatay niya? Si Zacarias ba tatay niya? Propeta po ang tatay niya. Ibig sabihin, lahat ng propeta nire-recognize. Ngayon, si John the Baptist ang magre-recognize sa kanyang ministeryo. At sabi nga, dito malalaman natin, even yung father, sinabi niya, isinugo ko ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Jesus Christ was sent by the Father. At pangalawa, yung sinasabi nga, pangatlo, He was confirmed by the Holy Spirit. Tinapatan siya ng tila parang kalapate at nire-represent ng Holy Spirit para itukoy kung sino yung Messiah. Kasi sa dami ng prophecy, halos hindi mo na makilala kung sino yung Messiah. Kaya hanggang ngayon ng Israel, hindi nila ma-recognize si Jesus Christ. Bakit? Siya yung magpapalaya sa kanila ng mga kaaway, sa mga banyagan na sumakop sa kanila. Hindi nangyayari sa kanila yun. At sinasabi yung mangunguna sa kanila, eternal ang kanyang kingdom. Bakit ganito ang kingdom ngayon? Kaya hindi siya nire-recognize ng Israel. Kaya naghihintay pa rin sila ng Messiah. Pero mga apostles, sinasabi niya, Jesus is the Christ. Bakit? Because of kay John the Baptist. Sabi ng Ama, kay John the Baptist, ito ang aking anak na aking sinugo. Lubos kong kinalulugdan. So makita mo na din yung recognition ni John the Baptist para malaman niya, tinutukoy na si Jesus Christ yung Messiah. Kasi kung hindi gagawin yun, hindi nila mare-recognize ang Messiah. Without revelation, even yung three kings, yung three magi's, tinuturo. Kasi kung hindi gagawin yun, hindi nila mare-recognize kung sino yung Messiah, yung coming Messiah. Ang sabi nga, He was sent not to condemn, but to redeem. So makita mo, sabi sa John chapter 17, verse 8 and 18, yung sinasabi niyang high priestly prayer niya. Napunta siya rito para hindi i-condemn ang mundo. At ang mundo tinutukoy ni John dito, sa John 3:16, yung mga pinili niya. Buwag o pamanlalangin ang mundo. Yung mga pinili, sila yung mundo na tinutukoy dito. At ang sabi niya, hindi sila i-condemn, but to redeem them. So even Jesus Christ, nandun yung recognition. Kaya walang pwedeng prophet na self-proclaim. Ang daming apostles sa panahon na natin ngayon at propeta, puro self-proclaim. Pag sinubok mo naman ang kanilang sinabi, hindi naman nagkakatotoo. Kasi ang patakaran ng mga lumang tipan ng mga mananampalataya, kailangan yan 100%. Hindi yan pwedeng sumablay. Kahit isa. Kasi hindi sa kanila galing yung kanilang revelation, kung hindi galing sa Diyos na hindi pwedeng magkamali. Nakakuha niyo? So, ibig sabihin, hindi pwedeng mag-gate crash ka ministerially. Kailangan recognize ka. Ordain ka. Merong nagsugo sa'yo. Hindi kagaya ni Charlie Kirk na pumanaw. Walang church siyang nire-represent as an evangelist. Magaling din sa kagaya ni Lihu. Pero walang nagsugo sa kanya. Hindi mo pwede i-refute sa faithful na si Charlie Kirk. Tama naman yung kanya sinasabi. Pero hindi siya sinugo. Kolorum siya. Sabi ni R.C. Sproul sa mga propeta, even the New Testament missionary, R.C. Sproul, despite the cessation of new
binding prophetic revelation. Sabi ni Apostle Paul, that the prophetic message still continues from Old Testament to New Testament, from prophet to missionary. Sabi ni Apostle Paul, viewed that the church sending of missionaries as an essential, non-negotiable duty rooted directly in the Great Commission, describing it as a sending program that mirrors the Trinity's own action, gaya nangyari sa baptism of Jesus Christ. He emphasized that the church must actively identify, train, and send missionaries to proclaim the gospel to the ends of the earth. As failure to do so is in the view, treason to the Lord of the church. It is a treason, ministerial gate crushing. Unauthorized prophets, in contrast to true prophets who were commissioned by God, self-proclaimed prophets lack divine authority. Those who claim to hear directly from God now besmirch the fullness of the word and mislead the people of God. Sabi ni Apostle Paul. Kasi sa panahon natin, sa panahon niya, hanggang sa ngayon, marami nagsasabi, mayroon boses akong narinig at ito yung sinasabi sa atin. Tapos na po ang Biblia. Tapos na po ang 66 books. Ang sabi ni John sa Revelation, come, Jesus Christ. Hinihintay na lang po natin ang pagbabalik niya. Kaya wala nang ibang revelation na tayong matatanggap pa. Kompleto na ang salita ng Diyos. Kaya sabi nga, those who learn to hear directly from God, yung audible voice, lalo yung mga prosperity preacher, narinig nila ang boses ng Diyos doon sa kanilang kwarto sa simbahan. Eh siya pala magpe-pray ng prosperity, ng tithes. Ito ang sinasabi ng Panginoon habang nandun na sa kwarto ng pastor. Ito yung sinasabi, magbigay kayo at yan itatanggapin nyo. Babalik sa inyo, 100 volts. Yun yung sabi sa akin. Pag binalikan mo yung sinabi na, nasa sa Biblia, sinasabi mo. Hindi, new revelation yan. Marami pong ganyan, even mga Koreans na missionary, puro new revelation ang tinuturo. So bilang hamon sa atin, lagi tayong sinasabi nga na binibigyan tayo ng babala. At sabi nga, we must always be aware from the most destructive threat to God's people in the New Testament was not from internal enemies, but from external enemies. Sa church po, congregation sa kanila, church sa atin, ang babala po. At sinasabi nga, maging magbantay tayo. Ang kalaban ay hindi nanggagaling lamang sa labas. Nanggagaling din yan sa loob. Lalo na sinasabing self-proclaimed prophets and teachers. Naalala niyo sa book ni John? Sino yung doon? Yung preeminence doon? Yung nagkiklaim na, eto, ako yung tinalaga rito, tapos kinikriticize niya si John, di ba? Si John the Beloved. Si Diotrephes. He loves preeminence. Gusto niya siya yung tinataas. Kaya sabi nga, yung mga missionary doon, nire-reject niya. Bakit kaya niya nire-reject? Kasi magiging kargahin pa yun ng church niya. Gusto niya, solo lang para sa kanya. Ang lahat na matatanggap niya sa church. Ayaw niya may kabahagi, kaya hindi niya tinatanggap ang missionaries para suportahan. E nire-repute ni John the Beloved yun. Pagbalik ko dyan, i-repute natin yan si Diotrephes. Kasi dapat sinusuportahan ng missionary. Sa kanya, hindi magkakaroon siya ng kahati, kaya ayaw niya, nire-reject niya yung mga missionary. So, hindi naman siya recognize ng church. Biglang pumasok lang. Kaya sabi nga, hindi lang galing sa labas ang kalaman, mismo galing sa loob. Kaya maging mapagbantay tayo. Ang sabi, but false prophets within the community, we must be one from them. And we must also be aware. We must actively identify the commissioned and non-commissioned preachers, teachers,
in our modern times. Kailangan makilala muna natin. Sabi nga, pagdating sa pagpapayo, napakahirap pakinggan ng isang taong magpapayo na wala naman kayong malalim na pinagsamahan. Yung sinasabi nga, papayuhan mo ako, hindi mo naman ako kilala. Kaya nangyari kay Liho, hindi siya nirebuke ng Diyos. Wala naman silang relasyon ni Job. Tapos ganito yung sinasabi niya. Sa inyo, ibalik kaya sa inyo yun. Meron kayong mahal sa buhay, tapos meron magpapayo sa kanya, pinagagalitan pa. Hindi niya naman kilala yung nagsasalita. Kung kaya nasa gilid nun, ano gagawin niyo? Magagalitan mo, hindi naman kayo, wala naman kayo malalim ng pagkakalala mo ba yan? Hindi, kasi ganito nangyari. Yung parang nagagawa siya ng assumption niya, base lang sa kanya nakikita. Hindi niya naman alam kung anong pinanggalingan. Si Job, every time na meron magkakasala, naghahandog siya. Sabi niya sa anak niya, baka magkasala ako, maghahandog ako. So hindi niya pa alam, pero alam niya, assumption niya, may sinabing masama ang mga anak. So gano'n siya nag-aalala. So ngayon, sinabi nga, bilang pagtatapos sa atin, tandaan natin yung aral na to. In modern times, the role of the prophet and preachers is not to bring new revelation, but to faithfully proclaim the word that God has already revealed. So makita mo, kailangan nating kilalanin na ang mga prophets, teachers, missionaries, kailangan ng hawak-hawak nila only revealed word of God. Ito po yung ating authority. Wala pong outside the revealed word of God ang magkiklaim na siya ang authority. Even pastors, kailangan ng authority natin laging scripture. What was written, what was revealed, kompleto na po yan. Yun yung authority natin. Kaya pagdating sa judgment, hindi tayo pwedeng gumamit ng takalan. Ang gagamitin nating takalan, yung salita ng Diyos. Kasi yun din ang gagamitin sa ating takalan. Pasihan. Para tayo sinupi, parusahan, at i-reward. Word of God. Sabi nga, dapat mas maging katulad tayo ng Bereans, Acts chapter 17, verse 11. At sabi din sa Deuteronomy chapter 18, verse 21 to verses 22. So, yung prinsipyo natin, gaya na sinabi ni attorney ng Batangas, si attorney Luistro, falsos in uno, falsos in omnibus. False in one item, false in all items. Pagdating sa pastors, pagdating sa preachers, kung ang dala-dala niyan ay salita ng Diyos, hindi siya pwedeng magkamali. Pero kung siya ay nagsasalita sa kanya lamang at sumablay, ibig sabihin, it's only a self-proclaimed word of God. Kasi hindi pwedeng magkamali ang salita ng Diyos. Inerrant po siya. Infallible po siya. Hindi po siya pwedeng hindi magkatotoo at hindi rin siya pwedeng magkamali. That's the scripture. So yun lang po yung panghahawakan natin sa mundo na to. Kaya pag pinanghawakan natin yan, wala nang makakatalo pa sa ating tinatayuang pananampalataya. Ibig sabihin, nagre-rely po tayo sa katotohanan. At ang katotohanan, hindi po yan pwedeng magkamali. Gaya ng sinasabi ng mga tao na kapaligid sa atin. Ang sabi mo, hindi mo kayo iiwanan eh. Kayo mo nang iwan, nakahiga na sa taon. Pinangako mo, hindi mo kayo iiwan eh. Isa lang po nagsabi na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Diyos lang, hindi pwede magkamali. Kasi yung tao, lahat po tayo, meron tayong hangganan. Kaya hindi po tayo pwede magsabi na hindi kita iiwan. Ang sasabihin ko lang, hindi ka pababayaan at iiwan ng ating Panginoon. Kaya mawala ako, hindi kita, sabi niya, hindi kita pababayaan. That's the word of God. Hindi pwede magkamali yun. So ngayon, bilang hamon sa atin, balikan natin si Job.
Sabi ni Job, pinangahawakan niya yung pananampalataya sa Diyos. Kahit na dumaan siya sa maraming pagsubok. Kahit na marami siyang tanong. Marami siyang tanong. Ang sabi niya sa Job chapter 13 verse 15, though he slay me, I will hope in him, yet I will argue my ways to his face. Para sinasabi ni Job, kahit napatayin mo ko sa ganito kong kalagayan, mananampalataya pa rin ako sa iyo. Pero, sabi nga sa chapter 13, magtatanong pa rin ako, bakit nangyayari sa akin ito? I will argue my ways to your face. Magdedepensa pa rin ako. Pero makita mo sa ating pag-aaral, sa susunod, chapter 38, pagkalatag ninyo, ang sabi niyo, isa akong walang kaalam-alam na nagtatanong at nagdedepensa sa iyo. Kasi sinagot na siya. Doon hindi siya directly sinagot na yan ay pagsubok lang. Sinabi lang ng ating Panginoon, alam mo ba ang sukat ng mundo? Parang sa aming kapitbahay, hindi nila malocate yung lupa nila eh. Kasi wala naman talagang makita muhon. Ang muhon natatakpan ng lupa. Kaya meron yung sinasabing joke, yung nagsusukat, ano yung tawag doon? Geodetics ba yun? Yung nagsusukat. Nung sinukat siya, saka lang nakita kung nandun yung muhon. Pagka-ukay niya, lumabas yung muhon. Ano ibig sabihin? Binabanggit ito kasi ganun din sinagot si Job ng Diyos. Alam mo ba kung ano yung sukat ng mundo? Kung paano ko siya ginawa? Alam mo ba kung asa ng kanyang hangganan? Alam nyo, ubos ang balahibo niyo. Kung kayo si Job, nung sinagot siya ng Diyos, from chapter 38 to chapter 42. Even if God brings him to death, Job will defiantly present his case and defend his innocence directly to God, expressing his unwavering trust and integrity despite his immense suffering and hopelessness. So, yung sagot niya sa chapter 13 verse 15, I will argue my ways to his face. Pero makita mo, natanggal niyo ngayon yung kanya sa nasabi ngayon. Hindi directly sinagot na it's a test. Sinabi lang, yung pagiging sovereign ng Diyos, para sinasabi mo, sinasabi ng Diyos, saan mo makikita dito? Yung sinasabi, nagkamali ako. Alam mo ba yung sukat? Kung paano ginawa ang mundo. At kung saan ko tinatago ang mga hailstone, storms, at mga malalakas na hangin, bagyo. Alam mo ba? Eh, lahat ng tanong sa kanya, wala pa si Job, no? Lalo na yung mga tanong, sa simula kung paano nilikha ang mundo. Saan kukuha ng counsel ng Diyos? Lalo na sa kanya. Sa ating pagkatapos, patuloy po tayo magtiwala sa Diyos kasi alam ng Diyos ang ginagawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. At sabi nga, kung ang ating pananampalataya ay hindi kay Kristo na muling nabuhay, bali wala lahat ang ating dadaan ng pagsusubok, paghihirap sa mundo na to. Kundi nabuhay si Kristo. Kaya nagpapasalamat tayo, makikita natin ang lahat ng paghihirap, pagsubok at pag-uusig na ginawa natin, na pagtitiis dito sa mundo na to, hindi sa masasayang. Dahil nabuhay si Kristo. Alam natin na lahat ng ating ginagawa sa mundo na to, merong reward after this. Romans chapter 8, verse 18. Yung sinasabi nga, hindi kayang tumpasan ng glory na mararanasan natin after ng second coming. Ang lahat ng ito, it's only one in a millions. Para sa patak lang ang mararanasan natin na babagsak sa dagat. Because of Jesus Christ, victorious resurrection. So ang ating response yung Christus Victor. Written by Keith
and Christine Getty, Matt Boswell, Brian Fowler, and Matt Papa. At sabi nga, it only emphasizes Christ's victory through His sacrificial death. It means atonement and resurrection using rich scripture and not a classic amen. And a classic amen reads for congregational participation. So yun po yung ating hymnal ngayon. Christus Victor. So muli, inimbitahan ko kayong manalangin para sa ating pagtatapos. Dakilang Ama, kami po yung nagpapasalamat sa inyo sa mensahe na pinapanood mo sa amin. At tunay nga na lalo ka namin makilala. Upang sa ganon, mas maintindihan namin kung ano yung mararanasan namin sa ngayon at sa darating pa sa aming buhay. Kaya lubos kami nagpapasalamat sa buhay ni Hug na patuloy na nagiging mapa sa aming lalakaran habang kami po ay nabubuhay sa mundo na to. Tulungan niyo kami na patuloy na magtiwala rin sa inyo. Na kahit na, gaya sinabi niyo, na kahit umagtong siya sa kamatayan, siya'y magtitiwala pa rin sa Diyos. Kasi naniniwala siya na ang Diyos na lumikha sa Kanya ay tunay na hindi magkakamali. Kami po ang madalas magkamali at magkasala laban sa inyo. Kaya sana't maunawaan namin na nararapat lang na kami po ay parusahan nyo at disiplinahin sa aming mga nagagawa. Dahil alam po namin, ang layunin nyo sa bawat sa amin ay para mapabuti at lalo maging kawangis ng inyo anak. Na tunay nga dahil yung pinalulugdan simula sa pool, sa umpisa pa lang, at hanggang sa umabot siya sa krus ng Kalbaryo. Siya po ang madalas yung pinagmamalaki sa amin na anak niyo na lubos na pinalulugdan. Kaya wala po kami ibang ehemplo kundi siya lamang po. Kaya tulungan niyo po kami na sa aming pag-aaral at sa inyong patuloy na pahayag sa amin, patuloy na nakaran namin ang larawan ng inyong anak na lubos ng pinalulugdan. Upang sa ganon, sa muli namin pagharap sa inyo at sa muli niyong pagbabalik, makabutan niyo ba sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming sarap nilangin sa tayong pangalan ni Jesus.